Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino Romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. 6 na buwan pagkatapos ng huling mission. Tahimik na ang mundo nila. Sa isang maliit na bahay malapit sa Baguio, doon pansamantalang nanirahan sina Marco, Isabel, at ang kanilang anak na si Miguel. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nilang binubuo ang mga piraso ng buhay na nasira ng giyera. Pero kahit tahimik ang paligid, may unos pa ring dumarating sa loob. Isang gabi. Habang tulog na si Miguel, magkatabi sa sala sina Marco at Isabel. Sa pagitan nila, isang tasa ng tsaa. Pero mas mainit pa sa tsaa ang tensyong hindi pa rin lubusang nawawala. Hindi ka pa rin nagsasalita tungkol sa nangyari sa'yo noong nawala ka, bulong ni Marco. Tumahimik si Isabel. May mga bagay na mas madaling kalimutan kaysa balikan. Pero hindi ko gustong mabuhay sa kasinungalingan, Isabel. Kung magsisimula tayo ng totoo, kailangan buo. Napabuntong hininga si Isabel. Tumayo, kinuha ang isang kahon mula sa aparador at iniabot kay Marco. Nang umalis ako noon hindi lang base ang nilipatan ko. May misyon akong kinasangkutan sa ilalim ng Black Ops. Isang cover team. Walang pangalan. Walang record. At doon ko natuklasan. Nakatuklas ng ano? Na ang pagkatao ko, ang mismong buhay ko, ay hindi lang simpleng sundalo. Isa sa mga pamilyang pinoprotektahan ng programang iyon ay may koneksyon sa akin. Isa akong anak ng sistema. At ang kaaway na nilabanan ko hindi lang basta rebelde. Isa sa kanila ay ama ko. Natigilan si Marco. Ang ama mong totoo. Hindi ko siya kailanman nakilala. Pero sa huling operasyon namin, bago ako bumalik, may iniabot siyang sulat. At sinabi niyang kung may araw na gusto kong malaman ang totoo, basahin ko ito kasama ng taong hindi ko kayang itago ang sarili ko. Binuksan ni Isabel ang sulat. Mahaba ito. Sabi roon, si Isabel ay isinilang mula sa isang relasyon sa pagitan ng isang insurgent at isang military asset. Nilihim siya at pinalaki bilang ulila para sa proteksyon. Ang kanyang ama, ngayon ay isa ng tumalikod sa armadong grupo, ay minsan ding pinangarap magkaroon ng sariling pamilya. Hindi ko ito binasa ng buo noon, ani Isabel. Pero gusto kong malaman mo. Dahil ikaw ang pinili kong sabayan sa bagong simula. Lumapit si Marco. Hinawakan ang kamay nito. Hindi ako natatakot sa nakaraan mo. Mas natatakot akong hindi mo ako isama sa hinaharap mo. Kinabukasan. Sa likod bahay, si Marco at Miguel ay naglalaro. Si Isabel, tahimik na nanonood mula sa bintana. Ngayon, wala silang ranggo. Wala silang utos. Ang meron lang, isang pamilya. Pero sa bulsa ni Marco, may isa pa siyang hawak na liham. Galing sa dating commanding officer niya. At doon niya nabasa ang nakasulat. You're being considered for reactivation. New threat is rising. And we need people who've survived the deepest kind of war, the kind fought for love.